So bagong lahat, luma muna. Meron lang nagtanong sa akin ito about dun sa post kahapon na si Coach Jimmy Alapag ang mag-handle ng game ng Kings versus Nuggets. Nung binalikan ko ang post na yon ay parang deleted na ata. Pero tricky kasi yung nakapost doon nung binasa ko kahapon. Depende na lang kung nakasubaybay ka talaga sa NBA, alam mo agad ang ibig sabihin nun. Kaya nga hindi ko rin pinost talaga. Kalimitan kapag ang isang head coach hindi makakapag-handle ng isang game, ang pinapublish na statement doon ang ilalagay either interim coach as of the moment or kaya will serve as head coach para sa isang certain game. Si Coach Jimmy Alapag nasa development side ng team. Isa sa mga assistant coach ng Sacramento, si Dutch Gately, na director din ng player development ng Kings. Sa hierarchy, under niya si Kuya Jimmy. Kasama din sa assistant coach ni Mike Brown, si Leandro Barbosa at si Doug Christie na dating player din ng Sacramento. So ito lang, hindi ko lang sigurado kung andun pa pero nakalagay sa profile niya eh. Kung sakali kasing wala si Coach Mike Brown, ang next in line na temporary na mag-handle bilang head coach ay si Georgie Fernandez, yung head coach ng Team Canada. Siya din kasi ang associate head coach ng team. Sa profile ng Sacramento or profile niya, andun pa rin ang pagiging assistant coach niya ng team. So si Kuya Jimmy lang makakasagot ito, pero yung job description kasi ng player development coach, kung ibabase ko sa Sixers job opening, ang primary responsibility nun i-monitor at i-develop yung mga player skill set, kasama doon ang film breakdown. Mostly, assistant yun para sa director ng player development ng team, based nga sa description. Meron kasing nakalinya pa kay Coach Mike Brown. Kung ikukumpara mo naman kay Shamgad Wells ng Dallas, since 2019 pa siya development coach ng team. Pero sa hierarchy, malapit siya sa mga assistant coach. Kasi nakalagay siya sa website mismo ng Dallas na pang-apat na assistant coach. Ang isa pang dahilan kung bakit siya hinire dati ng Dallas talaga para sa ball handling development ng mga players ng team. Nag 360 naman kanina si LeBron sa laban ng Rockets at Lakers. Nagkainitan pa si Cam Reddish at si Tari Eason, tapos kasama din si Taurean Prince. Sinundan nyo ng isang headline na naging usap-usapan sa Twitterverse na di umano nag-uusap si Coach Ime at si LeBron na tawagan ng double technical. Ikalawa na kasi yun ni Coach Udoka kaya na-eject sa game. Hindi na rin kasi nakahabol doon ng Houston kontra sa Lakers. Base kasi sa interview ni LeBron, wala namang bad blood sa kanilang dalawa ni Coach Ime. Tungkol lang sa Thanksgiving yung pinag-uusapan nila doon. Based naman kay Coach Ime Udoka, nag-uusap lang naman silang dalawa ni LeBron. Hindi nga lang nagustuhan ng referee yung pinagsasabi nilang dalawa, kaya tinawagan ng technical. May media guidelines kasi sa NBA na hindi sila pwedeng mag-comment ng pabalang sa isa't isa. So lagi nyo naman nakikita to na minsan nagtatakip ng bibig yung mga players kapag nag-uusap sila, dahil merong magagaling na lips reader sa NBA. Ang sinabi di umano ni Coach Ime Udoka kay LeBron, stop fouling like a bee. Man, kaya si Dillon Brooks sinaway na lang din si LeBron nung marinig niya yun. May mga mura talaga dun sa usapan, at ano kayang kinain nila sa Thanksgiving? Yung isa pang lips reader, ang sinabi di umano ni LeBron, wag nyong subukan, kahit di namin maging dirty na team. Syempre English yun, nilinis ko lang. Base kasi kay Tari Eason, nagsimula talaga yun nung binangga siya ni Cam Reddish na ang luwag-luwag ng court na meron ding sinabi sa kanya. Ang expected ko pa nga si Dillon Brooks, pero mahaba yung PC ni Brooks eh, mangiinis lang talaga. Siya pa yung naging pacifier sa exchange ni LeBron at ni Coach Ime.